Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kinendigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong mga reaksyon, no? Nito pong One Sambayan na Attorney Howard Calleja, isa pong kombinor ng One Sambayan. Reaksyon po ni Laila de Lima, reaksyon po ng isa pang congressman na Edsel Lagman tungkol po sa pagtakbo ng ating mahal na Pangulo bilang Vice President. Yan po ang pag-uusapan natin. Ganun din yung hindi maintindihan na reaksyon ng ating Vice President Leni Robredo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam nyo po, yung One Sambayan, talagang alam mo na ang samahan po na to. Ito po, masasabi naman natin na binubuo ng mga matatalinong tao. No? Karamihan po rito, mga pinangungunahan ng Justice Carpio at saka yung mga justices ng Supreme Court. Mga matatalinong tao po ang karamihan na nasa loob nito. Kasama riyan si Morales, si Del Rosario, kasama rin yung dating DepEd Secretary Armin Luistro. So hindi po mga bastang mamamayan to, no, yung bumubuo. Ang problema, alam mo na sila ay bagito pagdating sa politika. No? Wala silang kamuwang-muwang. Ang akala nila ay sapat na sila ay matatalino, sapat na yung kanilang mga magagandang sasabihin para maging tapat sila sa mamamayan para sila ay manalo. No? Wala talagang kamuwang-muwang. Tignan po natin. Ito po ay mula kay Attorney Howard Calleja, isa po sa mga konbinor ng One Sambayan. Ito po ang tinura nito ni paano po natin na sasabi na mas more sa imahinasyon, no? Wala po sa practical. Wala pong praktika ito pong One Sambayan. Ito po yung sinabi ni Attorney Howard Calleja. With this failure in pandemic response, with this fake drug war, with this fake corruption war, with this traitorous act in the West Philippine Sea, I don't see him winning in any other election after this. Okay. So ipinagpapalagay talaga ng One Sambayan na failure talaga, no, yung pandemic response natin, no. Hindi ko alam kung ano ang matagumpay na pandemic response kung failure pa yung sa atin, no. Meron ba silang sukatan na kaya tayo failure dahil ito yung pinagbatayan nila? Meron, umabot ba tayo sa milyong-milyong namatay? Umabot ba yung pagkakaalam ko nga, yung number 1 na nagkaroon ng problema sa pandemic, ito pong United States, sa pamamagitan lang po ng pagbabakuna, nakaraos po, no, yung buong bayan nila ngayon. Nakakainggit nga po na may mga concert na po na mag-o-open na sa publiko. Open na rin po yung mga sporting events, no? Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang gusto nilang palabasin na failure yung pandemic response ng atin. Kung ang pagbabatayan po natin, yung US, Israel, European countries, na unti-unti na nagbubukas ng kanilang mga ekonomiya at wala ng mga face mask, nasa tamang direksyon po tayo. No? Kasi po, ngayong panahon na to, ang kinakailangan na natin, yung malawakang pagbabakuna. Hindi na po yung kung ano-anong mga pinagsabi nitong mga opposition natin. Okay, with this fake drug war, ano po yung batayan ng fake drug war? Ibig bun sabihin, yung mga napakaraming napatay, yung mga napakaraming nahuli, yung mga napakaraming milyong-milyong sumuko, fake pa din yun. Wala lang yun. Lahat yun ay imahinasyon. Ang pagkakaalam ko,
yung tukhang, no? Yung Oplan tukhang po ay parang 3 milyon ang mga adik na nagsisuko, nagparehab, no? Yung milyon-milyon po. Tapos napakarami po mula nung umupo si Pangulong Duterte hanggang magtatapos na yung termino. Tuloy-tuloy po yung paglaban sa drugs. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ni Attorney Howard Calleja ng One Sambayan na fake yung drug war, no? Ibig po sabihin, kung ito po ay fake, wala po talagang nagaganap na hulihan, wala po talagang nagaganap na mga nanlaban, wala po talagang nagaganap na natukhang, wala po talaga yung pinagtatalunan ng CHR at ng mga pulisya, no? Ang sinasabi ng mga pulis ng kapulisan ay mga nanlaban at sinasabi ng CHR ay mga hindi nanlaban. Hindi po totoo yun ayon dito sa One Sambayan. Ang tagal pong pinag-uusapan yan, no? Biglang may nagtayo ng organisasyon at magdedeklara na fake yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ano po yung fake dun sa drug war na yun? Ibig bang sabihin, lahat yan ay tanim lang, lahat ng mga nakuha, lahat ng mga nahuli, lahat ng mga yung mga komunidad na tumahimik, fake pa rin yan. Halimbawa sa amin ngayon, wala na pong siga-sigang mga adiksyones na siga-siga sa daan. Fake pa rin yan. Dapat tamang matatalino po kayo, pero lumabas po kayo sa mga lungga nyo. Hindi po sa bahay, kotse, opisina, no? Pumunta po kayo sa mga looban, tignan nyo po yung dati at tignan nyo po yung ngayon. Okay. Fake corruption war. Fake pa rin yun. Hindi ka ba nanonood, Howard Calleja? Hindi ka ba nanonood ng tuwing linggo na address to the nation ni Pangulong Duterte? Paano mo sasabihin na fake yung corruption war? Ang dami nang natanggal sa pwesto, ang dami nang natanggal sa posisyon, ang dami nang linggo-linggo may ina-announce na pangalan na pinagsisibak sa pwesto dahil sa issue ng korupsyon. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na 100% wala ng korupsyon. Pero yung nakita natin, no, na tapat naman yung ating pamahalaan sa pagbibigay ng sa response dito sa corruption, hindi nyo po pwedeng sabihin fake yan. Yung hindi nyo nga malutas-lutas nung panahon ng mga dilawan, simple lang po, laglag bala. Sinabihan lang yata ni Pangulong Duterte, parang kinabukasan, wala na kagad laglag bala. Ganun po. Meron po akong kakilala na napakalapit sa Pangulong Duterte. Kapatid ng napabalita pa lang na involved sa yung kapatid ng mga tulpo. Hindi ba nasibak ng pwesto? Wala pa pong napapatunayan dun. Hindi pa po inusig man lang yun. Yung meron lang nakapag implied na yung kapatid niya ay ginamit, no, si Tulfo, yung mga tulpo. Nasibak na po sa pwesto. Hindi ko po maintindihan. Yung dating yung pinaka-corrupt na naging issue dito, 'di ba tanggal na rin sa pwesto yung PhilHealth? Anong sinasabi nyo na peke yung war on corruption? Okay. At ang kanyang ito pa, Traitorous Act in West Philippine Sea. Ano po ang Traitorous Act? No? Pinagtatanggol po natin ang ating katubigan. Hindi po umaalis doon ang mga barko ng Navy at ng Philippine Coast Guard. Ano po ang traitorous doon? Ni sa buhat nung umupo si Pangulong Duterte, wala pong nakuha ang China at anumang bansa na teritoryo mula sa atin. Yung pong mga ganitong pronouncement,
Kaya ang sinabi ni Howard Calleja na hindi na mananalo si Pangulong Duterte sa kahit na anong eleksyon pagkatapos nito. Ayan po ay nakabatay sa imahinasyon ng Wansambayan na sila ay malakas, imahinasyon ng Wansambayan na sila yung tunay na opposition party. Pero yan po ang hindi nakabatay sa katotohanan. Kasi po mga bagito sa politika, akala nila pag tumakbo ng Vice President si Pangulong Duterte, hindi na mananalo. Pero yan po ang napakalaking pagkakamali. At para patunayan natin na malaking pagkakamali yan, yung sinasabi niya na walang kapag-apag-asa si Pangulong Duterte, miski sa mga oposisyon na rin, no? Pakinggan natin muna si Leila de Lima. Ito yung sinabi ni Leila de Lima sa kanyang tweet. Here they go again. Kunwari it's destiny or if the clamor is strong. Blah blah blah. But we're no fools to not see that it is exactly what they're cooking now. A Duterte o Go Duterte tandem for 2022. Resist we must. Nagbibigay ng warning si Leila de Lima. No? Dahil nakakatakot po na tatakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President ni Bongo man o ng kanyang anak na si Sara Duterte. Dahil siguradong panalo si Pangulong Duterte. At malaking hatak po yan sa kanyang kapartido na tatakbong presidente. Ito po, at least si Leila de Lima, alam niya kung paano tumakbo sa eleksyon. Nagbibigay siya ng warning sa mga tao ng oposisyon na kinakailangan nating magkaisa, mag-resist tayo sa plano nila. Tanong ko lang, no? Akala ko ba walang kapanapanalo si Duterte? Bakit tila kinakabahan si Leila de Lima? Alam niyo kung bakit kinakabahan si Leila de Lima at yung Wansambayan ay hindi kinakabahan? Yung po ang pagkakaiba ng totoong politiko na naranasan ng tumakbo at manalo at makipaglaban sa mga totoong popular na kandidato at yung mga ngayon lang nakapasok, no, sa pamumulitika. Katulad nitong Attorney Calleja na to, na hindi na raw mananalo si Pangulong Duterte. Okay, yung isa pang oposisyon na matatawag nating veterano na sa tinatawag nating oposisyon ay itong si Congressman Edsel Lagman. Ito po naman ang sinabi ni Edsel Lagman. Sabi ni Edsel Lagman ay ito po. Duterte or Go Duterte in 2022, President can't run. Yan. For Vice President. Yan po ang tinura ni Lagman. Ano po yung tuntungan dito ni Lagman? No? Ang sinasabi ni Lagman, dahil bawal nang tumakbo ng re-election yung presidente ng Pilipinas, kaya hindi nararapat na tumakbo si President Duterte bilang Vice President. Bakit? Kasi ang aktual daw na magaganap, pag nanalo yung katandem ni President Duterte, ang aktual na tatayong presidente o magpapatakbo pa rin sa Pilipinas, hindi raw yung nanalong presidente, kung hindi si Pangulong Duterte. Therefore, yung pagtakbo niya bilang Vice President, ito ay nangangahulugan na pagpapaikot to sa batas dahil hindi ka pwedeng tumakbo bilang re-electionist. Kunwari tatakbo kang Vice President, pero ikaw pa rin yung magpapatakbo sa Pilipinas. Ano pong naintindihan natin dito? Yung mga katulad ng opposition leader na katulad ni Lagman ay naniniwala na malaki yung tsansa ni Pangulong Duterte. Bakit po? Bakit po magkaiba sila ng Wansambayan? Dahil nga katulad ng sinabi ko, yung Wansambayan, wala pong kamalay-malay sa pamumulitika. At ito si Lagman ay masyado na pong veterano sa politika. Alam po niya na malaki ang tsansa, kaya pinipigilan niya, no? Na wag nang tumakbo si Pangulong Duterte. Pero hindi niyo po kayang pigilan eh. Pwede rin naman yung sinasabi ni Lagman. Maaring mangyari yun. Na si Pangulong Duterte ang lalabas na presidente pa rin ng Pilipinas kahit Vice President lang siya. Ang tingin ko ron, wala pong masama doon.
Dahil yun naman po talaga ang kagustuhan naming mga tinatawag nyong Dutertards. Okay, sa makatwid mga kapatid, between sa mga veterano, natatakot po sila sa pagtakbo ni Pangulong Duterte. Pero tong mga walang kamuwang-muwang na wansambayan, wala po silang takot. Hindi pa nila naranasang matalo, hindi pa nila naranasang manalo. Sa madaling salita, bagitong-bagito pa sila pagdating sa larangan ng politika. Kaya yung wansambayan na yan, wala pong mangyayari dyan. Sesemplang po yan. Lahat po yan. 14 diretso po yan pagdating ng May 2022 election. Okay, bilang pagwawakas po, alam nyo naman, hindi pa tayo nakakapag-live gaano ngayon. Pakinggan naman po natin. Ito pala, maganda tong sinabi ni Secretary Salvador Panelo. Ang sabi ni Panelo tungkol kay Sara Duterte, "This woman has a date with destiny and an appointment with history. Just like the father, she doesn't like to run, but whether she like it or not, there will be popular clamor in such magnitude that she cannot refuse not to run. And if she runs, just like her father, she will win overwhelmingly." Yan po ang destiny na mag-ama, no? Destiny po nila na maibangon ng Pilipinas mula sa pagkakasadlak nito sa dekad-dekadang panunungkulan ng mga dilaw. Okay, tapusin po natin to sa quotation natin dito kay Leni Robredo. Baka sakaling maintindihan natin ang kanyang sinasabi ngayon. "A lot of people feel left behind in economics and social progress. That is why they claim to welcome ideas like disinformation in social media because it reinforces their feelings, it reinforces their beliefs. And perhaps this is what experts are telling us what to halt the rise of populism. We need to create more inclusive and more welcoming political systems, not just in the Philippines but around the world." Sa totoo lang po, wala pong nakakaintindi sa mga sinasabi na to ni Vice President Leni Robredo. Kung si Pangulong Duterte ay makakaharap nito sa isang address to the nation, sasabihin ni Pangulong Duterte, "Pwede ba magsalita ka ng Tagalog?" at hindi nila naintindihan. Hindi rin naman niya maintindihan yan Tagalogin eh. Dahil kung pakikinggan nyo po, parang antingin natin dito, ayan, tignan nyo, we need to create more inclusive and more welcoming political system, not just in the Philippines, but around the world. So hindi na lang Pilipinas ngayon ang pinakikilaman nito ni Leni Robredo. Pinakikialaman niya na rin yung buong mundo. Akala ko pa naman ang balak nitong takbuhan ay presidente lang ng Pilipinas. Mali po tayo, no? Ang balak pala nitong takbuhan ay presidente ng buong mundo. Hanggang dito na lang po mga kapatid, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratilis po. Paalam!